Attorney, may balita ka na ba? Dismiss na ba yung kaso ko? I'm sorry, Charlene, pero nakita ng prosecutor ng probable cause ang kaso. Wala akong ginawang kasalanan! Ma? Nurse, kasing ng mama ko! Gumalaw daw si Lailani. Ha? Sinong sumaksak kay Ate Leilani? Si Tita Charlene. Pero parang hindi naman niya kaya pumatay ng tao. Kailangan ko ng bagong lawyer. Yung kaya kong ipaglaban. Sino kukunin mo? Baka si Adrian. And I heard he's one of the best criminal lawyers in the Philippines. Kaya ba sinabihan mo si Lailani na huwag ipagsabi na nakita kayo magkasama ng Adrian? Baka naman yun din ang rason mo kung bakit mo nagawa to kay Lailani. How dare you pag-isipan mo ako ng ganyan? No, how dare you na paglihiman ako? Buntis si Vanessa nung dinala dito. Kinuha ng tatay yung baby niya. Alam ko na po yung tungkol sa anak niyo. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko! Wala kang alam sa buhay ko! Yeah! Sorry, Kosa. Natagpuan po namin mga gamit ng anak niyo. May tabing ilog. Onse! Onse! I believe you, Charlene. Kilala kita. Tutulungan mo ba ako? Upot na ba ako dito kung hindi? Hindi tayo aalis dito hanggat hindi natin nasisiguro na comatose talaga siya. Makakauwi na ako. Pinatay nilangan ko! Ano yun? Tay, sabihin niyo naman po kay Onse, dalawin ako. Wala na si Onse, patay na sa anak. Oh? Nakita yung mga gamit niya sa may ilog eh. Punong-puno ng dugo. Pati yung wallet niya. Hindi na makita yung bangkay niya eh. Ang sabi ng mga pulis, baka inanod ng dagat yung katawan niya. Tay, kung walang bangkay, hindi pa yun patay. Pero may tama ng bala yung damit niya, nak. Yung wallet na lang niya nakita, puno ng dugo. Mahal na mahal ka talaga na kaibigan mo, nak. Sinandun yung litrato niyo eh. Kahit saan siya magpunta, dala niya yun. At least may guardian angel ka na. Tay, hindi totoo yan. Bawian niyo yung sinabi niyo. Hindi pa patay si Onse! Tay, hindi patay si Onse! Hindi totoo yan. Bawian niyo yung sinasabi niyo! Nak. Nak. Tay, hindi na totoo. Bawian niyo yung sinasabi niyo! Ano ba, prank ba to ni Onse? Hindi nakakatawa! Onse! Nak. Onse, lumabas ka! Diyan, hindi nakakatawa yung prank mo, ah! Onse, lumabas ka! Nak. Onse! Ay, gusto kong makita si Onse. Gusto kong lumabas. Nak, hindi po pwede. Hindi po pwede. Kasi yung kamag-anak lang ang pinapayagan na lumabas sa kulungan. Ay, best friend ko si Onse. Paano na kaming magkapatid? Pero, nak. Ma'am, payagan niyo po ako lumabas, please. Kahit ikulong niyo na ako dito habang buhay, kailangan ko lang makita yung kaibigan ko, please. Princess, I'm sorry. Hindi talaga pwede. Hindi, mami. Kailangan ko lang masigurado na hindi ako nilaloko ng kaibigan ko, eh. Ma'am, nagmamakaawa na po ako sa inyo. Best friend ko si Onse. Lagi siyang nandyan para sa akin. Ni minsan hindi niya ako iniwan. Ma'am, kahit isang araw lang, hindi. Kahit isang oras lang, ma'am. Kailangan ko lang makita yung kaibigan ko. Gusto ko siya makita. Gusto ko makapagpaalam sa kanya. Princess, tumayo ka siya. I'm sorry, Princess. Hindi talaga po pwede. Gustuhin ko man. Kapag pinayagan kita, kailangan payagan ko na rin ang lahat ng preso na makikiusap sa akin. Sorry. Pak, wala na si Onse. Pasensya ka na sa mood ni Charlene kanina. Nothing to worry about, pare. Nauunawaan ko si Charlene. I did all my best. Alam mo yan. Oo naman. Salamat ulit. By all means. Anytime. I'll go ahead. Yeah. Oh, saan pupunta si attorney? Di ba ngayon ililipat sa City Jail si Charlene? Hindi ba siya sama sa police station? Hindi na siya abogado ni Charlene. Iba na, Ma. Ano? Bakit siya nagpalit? Baka akala niya kahit bar top notcher pang kunin niyang lawyer, makakalaya siya. Huh, ambisyosa talaga yung babae niya.
O ikaw, hindi ka ba pumunta sa police station? Hindi na, ma. Wala naman ako matutulong dun eh. Good decision. Pabayaan mo yung Charlene na yan sa buhay. I mean, sa life sentence niya. Ate, ready ka na? Wala pa ba sila Raymond tsaka si Livy? Charlene, we have to go. May schedule na sinusunod ng mga polis. Adrian, can we wait just 5 minutes, please? Ate, tinawagan ko na sila. Hindi talaga sila sumasagot. Galit pa siguro si Raymond sa akin. Masama ba na pipiliin ko yung tingin ko ay tama? Ano, Charlene? Piliin mo ka ng feeling mo mas makakabuti sa'yo. Kasi freedom at buhay mo ang at stake dito. Ang sakit lang kasi nawala dito yung asawa at anak ko. Wala sila dito na bibigyan ako ng lakas ng loob. Thank you. Nandito rin ako, Charlene, para sa'yo. I promise you, gagawin ko lahat para makalaya ka dito. Kailangan na po natin umalis. Sabi natin. Justin, anong ginagawa mo dito? Miss D, ako po yung nagbabantay kay tita ngayon eh. Kayo po? Bibisitahin ko lang sana si Leilani. So, totoo ba? Gumalaw na siya? Daliri lang po. Pero ano, nagising na ba siya? Nagsalita na ba? Well, sabi po ni Doc, reflex lang daw po yung paggalaw ng finger niya. So, magigising nga siya. Wala naman daw pong imposible, sabi ni Doc eh. Pwede ka ba siyang puntahan? Kakamustahin lang? Ayaw po kasi ni Xavier magpapasok ng bisita ngayon. Pasensya na po ah. Ano siya? Okay lang, sige. Dito lang ako. Paano kaya ako makakapasok sa kwarto na yan?